Sa haba-haba ng panahon na dito nakatambay itong aming Korean window blinds ay sa wakas maikakabit na rin natin. Hello guys, welcome sa ating vlog. Ayan, pasingit-singit tayo ng pag-vlog dito ng ating videos sa Facebook na pinagsasama-sama ko para i-upload dito naman sa inyo sa YouTube para ma-update tayo. So ito nga, nanood lang kami sa YouTube kung paano ikakabit itong window blinds. So meron siyang mga kasama na rin na tornilyo, tapos yung maliit na bakal mamaya makikita nyo. Bali pinanood nga lang namin sa YouTube, hindi ko alam kung tama ba itong pinagagawa din namin. Kung tama ba yung ginaya namin na tutorial. Bale, meron tayong dalawang butas na gagawin magkabilaan. Tapos yung sukat ng ating bintana ay 120 by 120. Tapos yun namang ating in-order na Korean window blinds is 130 by 160. Medyo malaki siya syempre. So ito yung bakal na ilalagay natin dyan. Ako po ang ating trabador ay pawis na pawis na. Grabe ang init guys. After natin mailagay yung bakal, bale dalawang piraso yun guys. Saka natin ito ilalak. Ilalak lang siya. Ikakabit lang na ganun. Madali lang naman pala siya. And then pag nakabit nyo na pareho both side, ayan, pwede nyo nang hila-hilahin yan. Ako po, parang feeling ko madaling masira yung hilahan na yan. Parang mabilis maputol. At merong batang nakikisaw-saw dito sa tabi. So kung magtatanong kung magkano po yan ay 532 pesos. Pero kasama yung shipping, so ang binayaran ko lahat ay 630 pesos. Tuwang-tuwa nga si Papa din sa wakas. Hindi na natin makikita ang labas dito pag gabi. Nakakatakot, baka may sumilip ng mumu. Meron na tayong pangtakip, ayan, sa bintana natin. And hindi na rin kailangan labhan dahil nga yan ay punas-punas lang, pagpaglang ay ayos na. Pangtamad maglaban ng kurtina, yan talagang kurtina na yan eh. Pero ginaya ko kasi sa amo ko, ganun kasi sa kanila. Naku, tong batang to, nakisingit na naman sa vlog, hindi ako matapos. Nilagay na naman yung mukha niya dyan sa harap, hindi ko tuloy matapos. Ayan, nakasimangot na si mama. Ayan, ginaya ko nga yan sa mga amo ko, yung mga kurtina kasi nila doon sa kwarto nila ay ganito po, sliding, Korean blinds na tinatawag. Mura lang naman pala. Akala ko naman ang isang piraso nito ay libo-libo na. So pagtapos nga natin maglagay ng magandang bintana, ay naku po, na-check ko yung ating window. Tingnan nyo naman, oh. Yung alikabok ng paggagawa natin ng bintana ay nandito pa rin. May maganda lang na kortina, pero madumi ang bintana. Kaya nyo, one of the day, lilinisin din natin yan. Tinatamad pa lang sa ngayon. So another parcel na naman tayo dito. Ayan, share ko rin ito sa inyo. Maganda rin siya guys, and makapal. Pang ano naman ito, sampayan doon sa kwarto ni Kuya Kel. Kasi walang, di ba, mga Durabox lang yung lagayan nila ng damit. Di ba, may mga uniform na sila, kailangan nakahangya. So ayan, nagpabili siya ng ganito sa atin. Bali nasa 300 plus itong isang piraso, and matibay talaga guys, as in pwede mong lambitinan. Sa dami ba naman kasi ng tornilyo niya. So ayan, inaral muna namin ni Papa Alding kung paano ikakabit. And meron din siyang ganitong maliit na bakal para pang support, para hindi bumaba. Ayan, mas lalong pampatibay. Tapos talagang makikita mo yung mga bakal niya. Makapal talaga, and with paint na siya. Tapos yung mga tornilyo, okay din. Bagay na bagay talaga ito doon sa kwarto ni Kuya Kel na sampayan. Makikita nyo mamaya. Bali, ang bubutas mo sa pader ay 12 lahat guys. Grabe, sa isang side kasi ay 6, sa kabila din ay 6, 'di ba? Ang dami. Ito nga, at pin-repair ko yung vacuum natin para hindi na ako mahirapan maglinis, kasi nga sigurado mag-aalikabok dito sa buong bahay o kaya malalaglagan yung mga gamit dito sa loob ng kwarto ni Kuya Kel. Kaya ayan, pag may vacuum tayo, di higop niya na yung lahat ng lalabas dun sa binabarena ni Papa Alden. Wala nang dumi na malalaglag dun sa baba. At syempre, nakuha ko na naman yung idea na yan nung nag-abroad ako, kasi yung amo ko mahilig din yun dun sa bahay nila na magganyan-ganyan. So inaabang niya na yung vacuum. Mas maganda nga naman, hindi ka na maglilinis dahil diretso na pagkatapos niya gumawa ay nalinis mo na agad-agad. Yung barena pala na yan guys, naku, 2,000. Grabe, ang mahal no. Bumili nga kami nung nagpunta kami sa Naga dahil nga kailangan na nating maikabit itong ating kurtina. Tsaka dito sa kwarto ni Kel, marami pa rin tayong mga bubutas-butasin dito sa pader dahil may mga binili tayo na panglagay, pang display. Tapos ayan, lalagyan mo na rin ng tox pagkatapos mo magbutas. Kaya ayan, 6 na piraso sa isang side, tapos sa kabila 6 din. Ang dami no? Pero syempre, pampatibay yan kasi syempre sasampayan mo, pwede mo pang lambitinan. Kaya dapat ganyan talaga katibay. At marami kang isampay ay hindi magigiba. Ayan. Sobrang lalim din ng mga tornilyo niya, kaya talagang safe na safe yan. At syempre, susubukan na natin yan. Ayan, meron na nga dito mga nakasampay sa likod ng pintuan ni Kuya Kel, ay ilalagay na natin dito. Nasa school ngayon si Kuya Kel, so pag uwi niya, sigurado magugulat yun dahil naikabit na natin yung kanyang sampayan. Accent dito sa kanyang kwarto. Siguro bibili pa ulit ako ng ganito kasi maganda. Para naman sa kwarto ni Kuya Kel. Ni Ate Jillian pala. Tapos sa kwarto namin. Tingnan nyo naman dito, napakakalat sa kwarto niya. Diyos ko po, ang labahin tambak na. Bali sila na nga kasi ang naglalaban ng mga damit nila, pati si Ate Jillian.
ito na nga, naggagawa tayo ng lumpia at nakikisawsaw na naman tong ating bunsuan. Bali, ang plano ko nga ay mag-stack ng lumpia sa rep, tapos pag walang maiulam, di kukuha na lang, magpiprito. Halimbawa sa breakfast, kapag papasok yung mga bata, ay merong makukuha at madali ang mapiprito na ulam. Habang si Papa Alden ay busy pa rin dito sa pag-retouch nitong ilalim ng ating countertop dahil bala kong gawin niyang storage, guys. Yung parang pantry, yung mga pinamili mo, yung mga stocks, dyan natin ilalagay sa ilalim, pati yung mga kawali, kaldero, magiging patungan. So, ayan yung project natin ngayon dito sa kusina. Diba sabi ko sa inyo, ito yung next na gagawin natin or i-renovate natin. Meron pa rin naman kasing mga natira na skim coat, tapos pintura. Kaya sabi ko gamitin na lang muna natin dito sa ating countertop. Kesa manigas, tumigas lang yung mga pintura. So, sayang naman. Kaya ayan, pang-renovate na lang din natin dito pa unti-unti. Tumulong na nga rin ako sa kanya sa pagpipintura para mapabilis. Pati kasi yung mga ilalim ng lababo natin, guys, gusto ko na rin sana na ipa-tiles dahil ang dumi-dumi rin tingnan. Tapos pwedeng lagyan na lang natin ng kurtina, pati itong likod ng countertop kapag nagawa na namin ng mga patungan, gagawin nating pantry, yung mga pinag-groceryhan natin, yung mga sabon, yung mga kung anek-anek, doon natin ilalagay, tapos lalagyan ko ng kurtina para mas malinis tingnan, mas organized din, di ba? Kaysa mga nandyan lang sa ibabaw ng counter na kuwan sa masamang tingnan. After nga yan ay tara magluto. Magluto tayo ng sinigang na isda. Tara! Simula nga kagabi hanggang kaninang madaling araw ay sobrang lakas ng ulan. Dahil nga meron na namang bagyo dito sa Pilipinas na tinatawag na si Paulo. Kaya syempre ano pang gagawin ay kumain, lumamon. Ito nga yung naisipan namin na ulam today, sinigang na isda dahil may dumaan kanina na pabili si Papa Alden. Tapos pumunta rin kami dyan sa malapit lang na market, bumili nitong sitaw, okra at saka talong. Kalamansi nga yung gagamitin natin na pangpaasim dito, mas masarap kasi yun. Pinitas lang natin yan dito sa tanim natin sa likod ng bahay. Yung kamatis na yan na nakikita nyo, grabe, sobrang mahal po. Alam nyo ba na 35 pesos na yan, 2 piraso lang. Nasa 180 po yung kilo ngayon ng kamatis dito sa Bicol. Yung gulay pa nga lang na nilagay natin ay almost 100 pesos na. Kaya sa isang kainan pa lang, siguro 200 pesos plus yung bigas pa, tapos yung gasol, tapos yung mantika, tapos yung sibuyas, kamatis, bawang. Kaya talagang wag na kayong magtataka kapag yung 1,000 mo inaubos lang sa isang araw dito sa Pilipinas. Mas maigi nga kapag ganyan may mga tanim-tanim kayo katulad ng sitaw, hindi nyo nabibilihin. Kaso nga lang sa panahon ngayon dito, kapag matag-ulan, kapag may bagyo-bagyo, kanitong buwan, mahirap naman magtatanim. Kaya yung talbos lang yung libre natin tsaka kalamansi. Sino dito yung nagpapaasim din ng kalamansi? Hindi na kailangan bumili ng mga sinigang mix. Dito tayo sa natural na pampaasim. O kaya kung meron kayong sampalok, masarap din yung sampalok, guys. Yung iba nga ang inilalagay pala sa sinigang ay kangkong, pero kami ayan, talbos ng kamote. Pwede rin naman yan. Pag nilalagyan mo nga yan ng kalamansi, yung talbos ng kamote, ay nagiging pink yung sabaw niya. Pinagprito na lang pala namin si Buso dahil hindi yan mahilig sa mga ganitong sinigang na isda. Pero yung sabaw okay naman sa kanya. Tara po, kain! Harap pa. Okay, makatan! Ang hirap daw linisin ng ganitong bintana, guys. Ng ganitong grill. Safe na safe nga, pero ang hirap linisin. Totoo naman, ang hirap talagang linisin yan. Pero mas iniisip ko yung safety namin. Kasi before, kwento ko lang sa inyo, may nangyari dito. Diyan sa kwarto namin before. Yan lang kasi yung kwarto dati. Ito pa lang kasi yung kwarto dati. Diyan kami nag-i-stay lahat sa isang room lang. And wala pa yung grills, sliding window lang. Nanakawan ako dyan ng cellphone. Bagong panganak pa ako nun sa bunso namin. Sabi yung dalang trauma nun, guys. Kaya sabi ko kapag nagkapera kami, uunahin ko talaga na magkaroon kami ng grills. As in, kita pa namin yung inapakan niya dyan sa baba. Yung ginawa niyang apakan, yung upuan. Tapos yung pinagpansundot niya doon sa bintana para mabuksan niya yung screen. Grabe, ilang araw din kami noon na hindi makatulog. Dahil nga, sinisilip namin baka meron na naman. Ganyan. Tapos minsan, naaninaga namin merong ulong nakasilip. Alam mo yun, sobrang nakakatakot. Kaya ngayon, yan yung talaga yung priority ko dito sa bahay, yung screen. Ayan, palibot po yan na ganyan. Okay lang na mahirap linisin basta safe kami. Dati kasi guys, wala pa dito masyadong aso, mga nagkasakit, namatay, ganyan, kaya walang bantay. Pero ngayon, sobrang dami ng aso, kaya no worries na. Ngayon, safe na kahit tayo hindi na makakalabas kapag nakulong tayo sa loob. So, ito yung kwarto ni Kuya Kel, diba? Dito tayo dati, nagvo-vlog. Ito lang yung kwarto namin dati, grabe. So, ito na yung update sa ating sampayan. Ayan, ang dami na nga talagang nakasampay. So, dito sinunod
pinindot yung cellphone ko guys, tingnan nyo naman ngayon, double na yung grills niyan. Oh, ewan ko na lang talaga kapag nakasundot pa siya dito, kapag nagnakaw pa siya dito. So ito yung higaan natin dyan, diba? Tapos nandiyan nakapatong yung cellphone ko sa may paahan. Wow, may nagpadala sa atin guys, may nag-sponsor. Nag-post nga ako nung nakaraan na nagpaplanti-plantitahan na tayo dito sa bahay. Tapos maya-maya ay may nag-PM sa akin na siya nga daw ay maraming mga halaman sila ay merong farm at nagitinda nga sila ng ganito online po. So, sabi niya ipadadalhan niya nga daw tayo. Grabe, akalain mo yun, pati ba naman halaman ay ipinapadala na rin sa LBC. Bali, pick up siya guys, papadala sa iyo, pupunta ka sa pinakamalapit sa yung LBC. Doon mo siya mismo kukunin. Grabe, tingnan nyo naman, buhay na buhay, wala man lang damage yung mga dahon niya. Well, package talaga yung mga halaman, may mga bulak pang inilagay para hindi talaga siya madadamage. Bali, pinadala ito nung Webes, tas Biyernes, Sabado is pwede mo nang i-pick up. O diba, napakabilis lang. Nationwide po nagdi-deliver LBC, JNT, or yung Flash. Kaya sa mga katulad ko dyan na mahihilig magplantita, ayan, ilalagay ko sa comment section kung paano umorder nito. Nako, hindi kayo magsisisi. Talagang napakagaganda ng mga halaman nila. Sabi ko nga noon, paano kaya ipapadala yung mga halaman? Baka magbale-balentong na yun at saka matanggal na yung mga lupa tapos bali-bali na yung mga dahon. Yun talaga yung inaalala ko. Sabi ko, kaya yun mag-ship ng mga halaman? Pero yes, totoo po, nakakapag-ship talaga ng mga halaman. Ayan, yung pruweba. First time ko kasing maranasan yung ganito na may magpadala sa akin ng halaman through LBC. Kaya sobrang thank you po dun sa nag-PM sa akin, si ate, na padadala niya daw ako ng mga halaman. Grabe talaga yung galak ko kasi hindi ko na kailangang manghingi sa mga kapitbahay. Uy, char lang! Hindi lang, buksan mo nga dyan ng ilaw.